Punta muna tayo dyan sa Tabuk, Kalinga dahil hindi nga po kumbinsido yung mga taga-Kalinga sa pinagmamalaking pagbaba ng kriminalidad sa bansa. Para sa kanila, malayo ito sa katotohanan dahil sa harap po ng numero patuloy ang paglaganap ng iligal na droga at sunod-sunod na mga patayan, kriminalidad at nadaragdagan din yung kaso ng mga kidnapping. Ano nga ba ang tunay na sitwasyon sa kanilang mga komunidad? Yan po ang ibabalita live ni Paul Montibon dyan sa Tabuk City sa Kalinga. Paul, magandang hapon. Magandang hapon, Admara, Franco, and of course, Eric at sa lahat po ng mga kababayan natin mula Luzon, Visayas at Mindanao sa pakipanayam natin sa mga residente dito sa Tabuk City, Kalinga, Apayao. Abay, hindi sila naniniwala na bumababa ang datos ng kriminalidad, lalo na sa illegal na droga dito sa Pilipinas. Nila, nababahala na nga sila ngayong mga panahon na ito sa ilalim ng Marcos Jr. Administration kesa noong panahon ng Duterte administration na maayos, tahimik ang kanilang mga lugar. Wala ni isa sa mga taga-Tabuk City, Kalinga, Apayao ang naniniwala na bumaba ang kriminalidad sa bansa. Taliwas ito sa mga ipinagmamalaking datos ng Philippine National Police at Gobyernong Marcos Jr. Matatandang ipinagmalaki rin ni House Speaker Martin Romualdez na ligtas umano ang mga kalsada at komunidad ngayon. Pero para sa mga taga-Kalinga, malaking kasinungalingan ito at panlilinlang sa publiko dahil talamak na naman ang nakawan, patayan, illegal na droga, lalo na ang korupsyon sa bansa. Narito ang ilan sa mga komento ng mga taga-Kalinga sa tunay nilang kalagayan sa kasalukuyang administrasyon. Kung minsan hindi Kasi marami naman ding laganap na mga trahedya o nakawan dyan. Lalong-lalo sa panahon ngayon na marami din. Pati pa nga kung maraming nangyayari din na mga Kaya nakakatakot pa rin. Mga puko natin, mga coming generations, sa panahon ngayon, malapit na siguro yata yung sabi ni Diyos na end of the world. Ang problema kung ano ang paraan para ang mga yun ay malutas o pigilan. Imbis na ang ayusin, hindi naman kung ano-ano ang paninira nila sa dapat isahan sila para maayos ang Pilipinas. Hindi yung magsisiraan. Di ba? Kaya ang Panginoon lang na lang ang pag-asa natin na doon pa na lalapit. Mas lalong higpitan ang pananampalataya. Baka sakali na maganda ang idudulot yung mundo natin na ginagalawan natin sa panahon na ngayon. Kung para sa akin din, kasi gaya doon sa barangay namin, sa Kalanan, peaceful doon. Kaya lang yung mga dumadaan doon sila ang yung mga magnanakaw, parang ganun. Sa mga pulis, ginagawa naman nila ang mga tungkulin nila, no? Pero sana ang kailangan natin, yung droga, tingnan natin sa TV lang. Pag nakita natin sa TV ang mga nangyayari, anak niya, nire-rape niya, pinapatay yung asawa dahil sa silos, o ganun. At parang ang kailangan natin ay itong mga senators na sana, Panginoon, ay itong mga inano natin na senators ay sila ang makakasolbar dyan. Kasi hindi natin masasabi yung mga anak natin papunta sa Maynila o wherever they go. Maano nila yung kwan. Oo, yun. Kasi gaya ko, may pulis ako, may army ako. Kung madidistingo sila sa ibang kwan, ganun. Kaya ang kailangan natin itong mga senators na sa atin, magtatanggol sa atin. Yun lang. Kulang naman, masakit para sa kanila na nawala at hindi na naituloy ang maayos at tahimik na pamumuhay noon ng mga Pilipino sa ilalim ng Duterte administration. Nangangamba sila para sa kanilang mga anak na maaaring maging biktima ng karahasan dulot ng impluwensya ng illegal na droga at pagpapabaya ng mga nasa posisyon sa gobyerno. Siyempre, may takot na. May pag-aalala na. Kasi sa observation, so far wala pa namang nangyayari doon sa barangay namin. Kaya lang,
Sa mga nangyayari ngayon sa, sabihin natin sa Pilipinas, parang lumalapit na lumalapit na dito. Noon, sa tingin namin, parang doon lang sa syudad nangyayari yung mga krimen, mga drugs na yan. Pero parang sa ngayon, pakiramdam ko parang lumalapit na. Kaya nga ako rin takot na takot pagka medyo dumilim na hindi pa dumarating yung mga bata. At talagang nag-aalala na ako. Kung pwede lang sana, maglakad ka na at maghanap. Yun lang naman. At saka yung peace, parang pagka may narinig ka ng parang may kung ano na yung mga ingay, parang kung ano na yung nangyayari. Oo. Tulad ngayon, malapit lang dito yung yung bakbakan ngayon diyan sa Apayao. Ay hindi natin alam kung anong dahilan ng bakbakan na yan. Tapos dito papalapit na rin mga na mabalitaan diyan na may nahuling may nangyaring rape dahil sa drugs. Ang dami kong apo na babae. Doon ako natatakot. Kasi kahit naman sabihin mo kung minsan kung nakapagpasok ng droga doon sa kapitbahay mo, hindi mo lang alam, isang kisap mata lang, wala na. Yun talagang nangyari. Kaya sa tingin ko ngayon hindi na safe. Hindi na safe talaga ang kasi kahit mga anumang araw, anong oras makakarating na rin dito. Kahit sa overall naman na tingin namin dito, safe naman kami dito sa Tabuk. Wala pa namang mga violenting nangyayari. Pero who knows na isang araw bigla na lang nandyan yung mga adik na yan. Kasi nandyan na nga yung pumasok ng mga mga instrumento ng demonyo talaga. Yun talaga. Kay yung previous na administration natin noon, di ba, walang na lang masyadong nangyayari na kasi nabawas na yung mga adik, yung mga lahat-lahat. Maraming nabago. Katulad yung kanina, yung sagot ni Ate Rose, hindi nakatakot-takot yung lumabas sa gabi, gano'n. Tapos, parang free, nabigyan tayo ng free, lalo na sa amin dito sa probinsya. Parang hindi na kami takot lumabas sa hapon. Hindi na kami nagsasara ng pintuan kasi yun na nga nabawas na yung mga droga. Parang naano na yung mga droga. Noong panahon ni Duterte. Pero ngayon, parang ramdam ko, bumabalik na yung mga, kasi sa mga nakikita namin sa TV, bumabalik na yung mga masasama, tsaka marami na yung mga nakikidnap na mga ganyan. With ransom. Pero nung kay Duterte, nahuhuli. Ngayon, may nakikidnap na. May napapatay, gano'n. Parang kulang sila sa yung hindi katulad kay Duterte na yung talagang inaano nila yung mga gumagamit ng, lalo na sa droga. Kasi pag nakagamit sila ng droga, pumapatay sila. So ngayon, parang kulang na yung nila. Yung, anong tawag doon? Yung sa gawa, yung para maano yung mga ganong krimen. Parang malaki yung pagbabago. Hindi ligtas. Malaki yung hindi ligtas kasi lumalabas na nga yung mga adik at saka yung mga adik talaga. Yung mostly naman yung mga gumagawa ng ganon mga adik, di ba? Yun. Yung mga anak ko mga babae, 3 babae sila. So lagi kong wala sa akin ngayon kasi nasa syudad sila, lalo sa Maynila, sa Baguio, nandun sila. Lagi kong sinasabi sa kanila na mag-ingat. Mag-ingat sila, tsaka hindi kung sino-sino yung mga kasama. Pag sumasakay, dapat inaano nila yung sinasakyan. Kasi kahit na masasakyan, tinatakbo nila yung mga pasahero. Lumalala na ngayon. Dumadami na ngayong mga adik. Yung mga nang hold up. Noon, wala nang hold up sa amin dito. Pero ngayon parang marami nang magnanakaw. Marami pinapasok na bahay, gano'n. Parang gusto ko na rin bumalik kasi yung sa sitwasyon nga. Kasi ngayon na sa administration ngayon, marami nang nabago. Hindi katulad talaga kay Duterte na maraming nahuhuli na maganda. Lalo sa probinsya. Lalo dito sa amin sa probinsya, parang nung kay Duterte, nabawas talaga yung mga adik. Parang free. May free ka na hindi ka takot.
Nito lamang nakaraang linggo kinumpirma ng PNP ang pagkamatay ng kidnap for ransom victim na si Anton Tan o Anson Ke, isang Filipino-Chinese business tycoon kasama ang kanyang driver. Sabi naman ng PNP, posible raw na may kinalaman sa Pogo ang pagkamatay ni Ke, pero posible ring may iba pang mas malalim na motibo sa pamamaslang rito. Samantala, Admar, Franco and Ka Eric ay ngayong araw lang ay nagbigay ng statement ang counsel ng Tan family na si Attorney Jose Christopher Kita Belmonte at sinabi niya na wala namang kinalaman sa aligasyon sa Pogo transaction ang pamilya Tan, kundi nakafocus lang sila sa kanilang mga negosyo at umaasa sila na ang publiko ay maging mahinahon sa mga nangyayaring mga balita at huwag maniwala sa mga tinatawag na misleading news na ipinapakalat na nauna nang sinabi rin ng PNP na Pogo-related ang pagkamatay ng kanyang kliyente. Samantala, ngayong araw naman na mga kapartner ay tuloy-tuloy ang pagtutok na ngayon ng mga taga-Tabuk City, Kalinga. Tuloy-tuloy na rin yung pagdagsa dito para sa isasagawa na ayusin natin ang Pilipinas nationwide campaign rally ng ating pinakamamahal na pastor, Pastor Apollo C. Kibuloy. Na sinasabi natin, ito naman ay magiging hudyat ng talagang pagbabago dahil sa mga napakaganda ng mga programa at platforma na dala-dala ni Pastor Apollo C. Kibuloy sa trabaho, mga oportunidad, kalusugan, dekalidad na edukasyon, lalong-lalo na ang zero corruption. Mula pa rin dito sa Tabuk City, Kalinga, Apayao, para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal. Balik sa studio mga kapartner. Maraming salamat si Paul Montibon sa balita live mula dyan sa Kalinga, sa Tabuk City, Kalinga.